pwedeng marating dahil sa technology at dahil sa alam na natin ngayon. Pero sa kanilang panahon, ang ibig lang sabihin ng sumulat, sukdulan man ang gawin niyang paglalakbay, yung pinakaabot at pinakamalayong pwedeng marating ng tao, hindi pa rin niya pwedeng takasan ng presensya ng Diyos. Nandun pa rin ang Diyos. At hindi lang nandun, kundi nandun upang magbigay ng kanyang paglilinaw, pagpapaliwanag, guidance, protection. Verse 11, or suppose I said, I'd hide in the dark until night comes to cover me over. But you see in the dark, because daylight and dark are all the same to you. So isa pang extreme sa kanila, gabi. Nung kasi yung dilim ng gabi, madilim talaga. Pero kung ano man ang uri ng dilim na pwedeng ma-imagine ng tao ngayon, sabi, hindi pa rin yun ang sapat para hindi makita ng Diyos ang nagaganap sa buhay ng tao. The Lord is not only everywhere, but the Lord is with man, even in the darkness. Marami kasi noon nagsasabi at naniniwala na ang Diyos ay wala sa dilim. Nasa liwanag lang siya dahil siya ay liwanag. Pero sabi nitong sumulat, kahit pa nga sa dilim, nandun ka pa rin. Psalm 139:18, and when I awake, I will find you nearby. Magising ako, makatulog, nandun ka sa aking tabi. The Lord is nearby, even in the light of day. God is always with man. God knows man. At bilang tugon, bilang ganti, ano naman dapat gawin ng tao? Because God knows man, man should know God. Beginning from within himself. Kung ginamit dito sa awit na ito, sa tula na sa talikhagan ng sabi, yung pinakamalalayong pwedeng marating ng tao at nandun pa rin ang Diyos, kung gano'n ang pinakamalapit at pinakamadali at pinakadapat na pagsimula ng paghahanap sa Diyos, hindi sa malayo, kundi sa malapit. Doon sa kayang-kaya ng tao, sa kanyang kalooban. Why? Because God is within him. Why should man begin within himself in search of God? And here when I say man or himself, I mean tao sa Tagalog. Man or woman, sangkatauhan. Bakit kailangan sa ating kalooban, sa kaloob-looban natin tayo magsimula sa paghahanap sa Diyos? Because even the Bible says that we are the temple of the Holy Spirit. Tayo mismo ang templo ng Espiritu ng Diyos. Saan mo ba siya hinahanap? Di ba sa kanyang templo? Pero sabi, ang Diyos ay hindi nabubuhay sa templong gawa sa bato, sa bakal, gawa ng tao, kundi ang puso ng mananampalataya, yung kalooban ng taong nilikha niya, ang siya niyang tahanan. Man should and could see the kingdom of God, according to the Bible, by being born again. John 3:3, Jesus replied to Nicodemus, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So, the kingdom of God, the kingdom of heaven, God's presence, salvation, all these words are used interchangeably. Isa lang ang kahulugan, yung paghahari ng Diyos sa buhay ng tao na magliligtas tuloy sa Kanya sa kapahamakan, doon sa kabilang buhay at maging dito. Kaligtasan mula sa paghahari ng kasalanan, kaligtasan mula sa napakaraming panganib. Salvation in all its aspects could be found when people find the kingdom of God. And Jesus says that for you to find the kingdom of God, you have to be born again. Born again means seeing the kingdom of God. Hindi naman ito yung sobrang na-oversimplify na formula na pumikit ka, magdasal ka ng ganitong formula prayer, born again ka na. Well, if you understand its meaning and really do it in great faith, you could see the kingdom of God. The formula by itself is just that, a formula. Huwag nating ipapalit yung formula doon sa tunay na sinasagisag nito. Malalim na pagkaunawa sa Diyos. Kaya tuloy nakikita mo siya, nakikita mo ang kanyang kaharian, hindi ng physical na mata,
kundi ng ating puso. If you have to see the kingdom of God, God and the kingdom of God is in man, what should you do? You should travel inwardly. Luke 17:21, Jesus says, the kingdom of God is within you. Bakit niya sinabi yun? Sabi niya, huwag kayong maniniwala pag sinabing, ayan na, nando na ang kingdom of God, nasa disyerto. Huwag kayong pumunta. Pag sinabing nandoon sa loob ng bahay na yun, huwag kayong pumasok. Pag sinabing nandoon sa ganung lugar, di nyo kailangan habul-habulin. Sabi niya, dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo. Ang paghahari ng Diyos ay suma sa inyo. Ang tunay na templo ng Diyos ay kayo. Therefore, being born again means seeing the kingdom of God within you. Mahalagang usapin ito, mga kapatid, ating pagtuunan ng pansin. At huwag natin padaanin sa antok na hindi natin nadinig at naintindihan. That the kingdom of God is within you, not outside of you, not in the clouds. That the kingdom of God is rediscovering the image of God in you. It is reviving the lost image of God in you. Reviving the Spirit of God that was given to Adam and Eve. Reviving the image of God that was given to every person. Napakainam na intindihin ito. Because throughout time, organized religion, institutionalized faith, have distanced man and God. Kung minsan ay pinalalayo ng mga organisadong relihiyon ng Diyos para yung relihiyon ay maging napaka-importanting daan patungo sa Diyos. So that the priests would be important and they would be filling the gap, the supposed gap between God and man. Institutionalized religion has placed God beyond the clouds. But Jesus says, the kingdom of God is within you. Hindi mo kailangang mag-pilgrimage kung saang-saang lugar sa paghahanap sa Diyos. Hindi mo kailangang umakyat ng mga bundok, lumusong ng mga libis. Hindi mo kailangan tumawid ng mga dagat. Ang kailangan mo ay gawin yung pinakamahalagang paglalakbay. Papasok sa iyong kalooban sapagkat naroon ang punla ng Diyos. Naroon ang kanyang espiritu. Naroon ang image of God that was given to every human being. Matthew 1:23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Kaya napakaganda pong metaphor ang pagdadalang tao ni Maria. Sapagkat sa kanyang kalooban, sa kaloob-looban niya, sa kanyang sinapupunan, naroon ang anak ng Diyos. Naroon ang Diyos. Naroon ang kingdom of God. Kaya tayo man, nandun din sa ating loob ang Diyos, bagamat hindi naman sa ating sinapupunan dahil hindi natin siya kailangan ipanganak. Pero kinailangang ipaliwanag at ipakita sa malinaw na paraan na ang Diyos ay nasa loob ng tao, wala sa labas. Kaya sabi, kailan ako pupunta at saan ako pupuntang pwedeng wala ka? Sabi niya, wala. Kahit saan ako pumunta, nandun ka. Bakit? Kasi kasama kita. Kasi ang Diyos ay suma sa atin. Ang isang malaking pandaraya ay papaniwalain kang napakalayo ng Diyos sa iyo. Pwedeng damdamin mo lang emosyon ang nagsasabi sa iyong parang malayo kasi malayo ang iyong loob, malayo ang iyong gawa, malayo ang iyong asal, pero hindi pwedeng lumayo sa iyo ang Diyos because you are the temple of God. Ang isa sa mga pinakamaimportanteng pilgrimage sa gawin ng tao ay siyasatin ang sarili, maglakbay patungo sa kanyang sariling kalooban. At sapagkat kahit pangamahal ay mas madali pa rin magpunta sa ibang lugar physically, sumakay ka ng vapor, sumakay ka ng eroplano, sumakay ka ng kotse, kesa maghirap kang maglakbay patungo sa iyong sariling kalooban na hindi na-develop ng taong gawin kasi umasa na lang siya ng umasa sa mga outward rituals, umasa ng umasa sa mga physical activities, sa pag-attend ng mga events, sa paghahanap sa Diyos. Kaya naman maraming tao, kung minsan nauubos na ang buong buhay sa pag-attend ng kutakot-takot na religious activities, di pa rin matagpuan ng Diyos kasi hindi niya ginagawa yung pinakamahalaga, hanapin sa kanyang kalooban.
sa kaibuturan ng kanyang puso. God returns to be in you, to be with you. That the most important journey is going back to yourself, to your inner self. To be born again is to return to the Spirit of God in you. Kaya mahalaga na ang tao naggugugol ng panalangin na personal devotion, pag-iisip, pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay. Dahil kapag ikay tahimik na narinig mo ang sarili mong utak na nag-iisip, kapag ikay nalayo sa ingay ng napakaraming taong nag-aagawan sa iyong atensyon at pagsunod, naririnig mo yung tinig na galing sa iyong kalooban. Kaya mahalaga yung pag-iisip, pagbibigay ng panahon na hindi ka laging busy. At ngayon, napakahirap gawin yan with technology. Ang tao minuminuto tumitingin sa cellphone kahit hindi tumutunog. Pagka napaupo kahit saan, tingin agad, send agad ng message, games agad. Walang panahon sa sarili. Walang panahon na makipag-usap dun sa Espiritu ng Diyos na nasa sarili. Kasi kung kani-kanina nakikipag-usap na malayo. Kaya nga kuminsan kahit sa restaurant, kahit sa ang mesa, may 4 na taong nakaupo doon pero lahat nagte-text sa iba't ibang tao, hindi sila nag-uusap. Papalayo ng papalayo ang kausap, hindi nakausap tong malapit. Kaya may mga matitinong magulang, maraming ina, pag umuwi ang tatay galing sa abroad, nagtatrabaho, magbabakasyon, bawal mag-text ang mga anak. Habang nandito ang ama nyo, walang magte-text, walang maglalaro sa computer, walang magpe-Facebook, asikasuhin yung makipagkwentuhan sa tatay nyo o sa nanay nyo. Kasi nga ang layo ng kausap, yung malapit hindi makausap. Ganon din ang institutionalized religion na kung ano-anong ginagawa para kausapin ng Diyos pero walang oras mapag-isa, walang oras na mag-reflect. No time for devotions, for reflection. It is in quietness that we will hear the silent voice of God. So man can know God by knowing himself and others. Maraming mga ganyan, Lord, let me know you. Let me know you. Yun ang laging prayer. Kung masasagot lang siyang, you want to know me? Know yourself because you were made in my image. Paano po yung kapitbahay ko? Ibang-iba yung pagkatao nun. That kapitbahay of yours is also made in my image. Kilalanin mo rin siya. Di ang dami-dami niyo pong images. Of course, kasi ginawa ko kayong lahat. So kung mayroong 7 bilyong tao sa planeta, mahahanap mo yung imprint ng Diyos sa bawat isa sa kanila. At kung naging 9 billion pa yan, 10 billion, hindi mo pa rin kayang ubusin ang facets of God because God is endless, eternal. Kaya kailangan kilalanin ang sarili. Genesis 1:27, so God created humans to be like Himself. He made men and women. Nakita nyo, ipinaliwanag pa, He made men and women, and at the same time, both the man and the woman are in the image of God. So, kaya babae ka, kaya lalaki ka, image ka ng God. Ano man ang iyong gender, ano man ang iyong age, ano man ang iyong race, image ka pa rin ng God. So, lahat tayo, pag pinagsama-sama, dumarami ang pagkaunawa natin sa Diyos. Kaya may taong ang galing-galing niyang gumuhit, galing sa Diyos yun. Meron ang galing-galing sa math, meron ang gift niya kumanta, merong tumugtog, meron ang gift niya tumulong. Lahat yan ay galing sa Diyos. That's why to see God in others is one of the greatest discoveries. There is one God but different creations. Many creations with differences. But everyone is created by God. Walang kinreate si Satan. Satan only comes to steal, kill, and destroy. Everyone is created by God. Psalm 24:1, the earth is the Lord's and everything in it,
the world, and all who live in it. So kahit yung taong hindi mo masyadong gusto, nilikha din yun ng Diyos. Yung mga talent na hindi mo alam at hindi mo hilig, gusto rin yun ng Diyos. Ibinigay lang niya sa ibang tao. Kaya ang paghahanap sa Diyos ay hindi sa mga ibabaw ng mga banal na bundok. Hindi sa mga yungib-yungib. Hindi sa mga doktri-doktrina. Hindi sa mga activities ng simbahan lamang. Kundi sa pagtitig sa kapwa-tao, sa pagtitig sa sariling kalooban, at makikita mo ang magagandang mga katangian ng Diyos na nandun, nakikilala mo ang Diyos. Men were created to be like God despite gender differences like Adam and Eve. Despite all other differences. Despite even theological differences. Do you think different theologies will make God different? Yun lang pananaw sa Kanya, pero siya, hindi siya naiiba. People may have personal differences, but they're all made in God's image. Kaya, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kasi nakikita niya yung image niya sa bawat isa ron. Although, may mga distortions dahil sa kasalanan, merong mga dumi dahil sa mga pagkakamali, pero yung basic character, yung basic gifting, yung basic spirit, galing sa Diyos. At paano natin mamamahal ang kapwa pagka lang nakita na natin yung image ng Diyos sa Kanya. So in people, God has many images, not just one. There could be many faces, facets, and manifestations of the same God. Kaya makita nyo, pati yung pagkakakilala at pagpapakilala ng mga great Bible characters sa Diyos, iba-iba. Parang iba yung God of Adam, yung character niya, napakamapagpatawad. Kung ang si Cain nagkasala na, binagyan pa niyang tatak to protect him. Yung God of Noah naman, nagparusa sa iba at si Noah ay nalagaan. Yung God of Moses, may kahigpitan. Pagka hindi ka sumunod sa mga instruction, bigla ka na lang namamatay. But the God of Jesus and the God that Jesus presented is a God who is a friend of tax collectors and sinners. A God who forgives. A God who allows the underclass, those who are downtrodden, to be in the inner circle of Jesus. Hindi magkakaibang Diyos yun, kundi magkakaibang pagkakakilala ng mga Bible characters sa the same God. Therefore, magkakaibang pagpapakilala. Kaya makikita natin, halimbawa, pagka si Paul ang sinunod mo, ang kanyang mga pagkakakilala at pagpapakilala sa Diyos, mas mahigpit siya kaysa kay Peter. Yung iba namang mga disciple, mas mahigpit pa kay Jesus. Pag kami ayaw makinig, gusto nilang paulanan ng apoy. Kasi iba-iba ang pananaw nila sa iisang Diyos. Pero iisa ang Diyos. Even in the giving of gifts, 1 Corinthians 12:11, all these are the work of one and the same Spirit. And He distributes them to each one just as He determines. So walang competition. Pagka sa palagay mo, yung mga taga-Sunday school ay kakompetensya ng taga-choir, hindi mo pa nakikita na sila man ay gift ng Diyos ang kanilang ministry at nasa kanila rin ang imahe ng Diyos. Pag sa tingin mo sa ibang preacher ay kalaban mo siya, hindi mo pa nakikita God in that person. Kaya nga maraming religious quarrels and wars Kasi nga kulang tayo sa inward journey at kulang tayo sa paghahanap sa Diyos dun sa tao. Hinahanap lang natin kung minsan sa statement of faith, sa doktrina, sa costume, sa suot, pero hindi dun sa kaloob-looban niya. God is with you. Instead of always reaching out to the stars and to the heavens, instead of reaching out far away from yourself, you should journey into yourself. Paano po yun ginagawa? Hindi itinuro in a manual-like manner sa Bible. Kanya-kanyang sikap. Kanya-kanyang paghahanap nung daan na yun na sinasabi ni Jesus.
Sabi niya, maluwag yung daan patungo doon sa kapahamakan, masikip yung patungo doon sa buhay na walang hanggan. Kailangan hanapin mo yon. The most that religion can give you is some guidance, but it is a personal journey. Kaya hindi tayo dapat laging umaasa lang sa religious leader, sa pastor, sa priest, sa kung kani-kanino. Kailangan meron kang sariling pakikipagniig sa Diyos, sariling pag-aaral ng salita ng Diyos, sariling pananalangin, at makakadevelop ka ng sarili mong style kung paano mo lalaliman ng pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap sa sarili at sa kapwa. Habang hindi mo tinatanggap ang iyong sarili at hindi mo tinatanggap ang iyong kapwa, ay tinatinggihan mo rin yung Diyos kung saan after that person was made. Kaya ang tinuturo lagi, love others. But only those who truly understand it can appreciate loving others. That what you love in others is the image of God in them. That what you reject and hate in others could be the image of God in them. Mainam na pag-isipan ito. Find the image of God in you and in differentness, in uniqueness. Do not always reject and dislike whoever and whatever is different from you. Because God is a God of variety. God is not a God of sameness. So reflect. Quietly travel into your soul, into your spirit, into your person. Pero hindi mo pwedeng magawa yan na nagka-Candy Crush. Hindi mo magagawa yan na naka-Facebook ka lagi, na laging may games, laging may kausap, kasi ang hindi mo napapansin ang sarili mong espiritu. So spend enough time alone with yourself. At kung may regalo kayo mga kapatid na marapat ibigay sa sarili, ay panahon. Bigyan nyo ng mas maraming panahon ang inyong sarili. Kaniig kasama ang Diyos. You don't always have to fill every blank time with companionship, with activity. Do not mistake activity for achievement. It is in non-activity that we could be quiet enough to hear God. Huwag kayong humiga kung kailan lang talagang pagod at antok na. Maglagay kayo ng oras para sa pananalangin, sa pag-iisip, at kung minsan, sa hindi pag-iisip. Kasi pag wala kang iniisip, nakaupo ka lang doon maaaring magkaroon ng spasyo yung mensahe ng Diyos para sa iyo. Huwag sobrang paguri ng sarili at puyatin na paggising mo, antok na antok ka pa, pero may trabaho ka o may gagawin, kailangan ka ng lumipad agad, wala ka ng panahong manalangin. Wala ka ng panahong magbulay-bulay, wala ka ng panahon na tanungin ng Diyos kung anong gusto niyang gawin ninyong dalawa sa maghapon na yon. Inuubos kasi natin ang oras natin sa mga bagay na hindi naman laging mahalaga. Sobrang TV, sobrang video, sobrang kung ano man yung pinagkakasobrahan, na wala namang idinudulot na mabuti sa katawan, sa espiritu, o sa kaluluwa, o sa emosyon. Hindi natin kailangang punuin lagi ng aktibidades ang ating kalendaryo. Be still and know that I am God. Sabi ng Psalm 46:10. It is an old-fashioned gift that the ancients knew how to give to themselves, that we should rediscover the beauty of aloneness. Hindi laging kailangang may kasama o kausap. Hindi kailangan laging nagmamadali. Hindi kailangan laging may ginagawa. Alam niyo nung araw, ang mga ninuno natin, marunong. Halos bawat bahay may silyon o may duyan. Uugoy-ugoy silang ganon, uugoy-ugoy. Alam nyo ba na sa pag-ugoy-ugoy na ganon, dahil sa rhythm ng katawan na ginagawa, dumadating yung mind sa level of freedom from attachment to certain earthly thoughts. Kaya marami silang nagagawang pagbubulay-bulay, pagdidili-dili, pagmumuni-muni.
Kaya kahit sa ating mga ancient rituals, yung mga babaylano, mga princesses ay nangakaupo sa duyan, uugoy-ugoy, uugoy-ugoy. Para rin yung ginagawa ng psychiatrist na titingin kasi isang bagay na sasayaw-sayaw, uuga-uga, because it teaches you detachment from the present, from the here and the now, so that your spirit could transcend the material boundaries around it. Huwag nating alisin, mga kapatid, yung hiwaga ng ating pananampalataya. Yung hiwaga sa pananampalataya. Mula nung ang Biblia ay na-translate, na isalin sa mga wika ng karaniwang tao, progressively and increasingly, nagkaroon ng sobrang interes sa ibig sabihin ng bawat salita, bawat tuldok, bawat kataga. Kaya nagsimula din ng walang katapusang gyera dahil hindi naman nagkakasundo-sundo lahat ng tao kung ano talaga ang kahulugan ng salitang ito, ng katagang ito, ng talinghagang ito. People got obsessed with the meaning of each word. They wanted to find out what everything meant, that they forgot to behold and to appreciate the mystery of the unknown. Nawala yung hiwaga, ang lahat na lang natapunan ng nakakasilaw na liwanag, na kuminsan hindi naman laging tamang liwanag. Lahat na lang gustong maunawa at maintindihan. Hindi natin kayang maunawa at maintindihan ang lahat ng hiwaga ng Diyos. How can the finite mind of man totally comprehend an infinite God? So to attempt a complete understanding, to attempt an academic understanding of God, to attempt a theologizing of everything about God, is to diminish God and put Him down into levels where people can reach Him, but in a very low level. Huwag nating ipagkait sa Diyos yung pagiging Diyos, na mayroon siyang hiwaga, na mayroong mga bahagi niya na nakakubli sa likod ng mga ulap, na meron siyang bahaging maliwanag at may bahaging nakatago kumisan sa dilim at katahimikan, na hindi pwedeng ipaliwanag ang lahat ng bagay to the satisfaction of the human intellect, because God is that man. At sinabi niya, I speak only in human terms because of your natural limitations. My thoughts are not your thoughts. Your ways are not my ways, because my ways are higher than yours. And if the ways of God are higher than yours, can we attempt to reach and understand all His ways? We cannot. Kaya kuminsan lahat ng tao ay tinatanong, kahit sa Facebook where I do counseling, Pastor, pwede po bang gawin to ng Christian? Pwede po bang gawin nyo? So, bakit ba kayo tanong ng tanong? Hindi nyo isipin, hindi nyo itanong sa Diyos, at hindi nyo rin sundin yung sarili nyong damdamin. Kasi ang Panginoong Diyos ay nagpapakilala sa bawat isa, hindi lang sa tinatanong nyo. Hindi lang sa mga specialist. Bawat isa ay nilikha sa imahe ng Diyos. Sinanay lang ng relihiyon ng mga tao na maging sunod-sunura na lamang at dependent sa kung anong sinasabi mula sa pulpito. Hindi na tuloy sila nag-iisip para sa sarili. Hindi na nananalangin para sa sarili. Pati panalangin, Pastor, ipag-pray niyo po ako. Bakit? Hindi ka ba makakapag-pray? I will be delighted to pray for you and to pray with you, but do not think that you always have to be prayed for, because you should pray. God wants you to pray. God wants to reveal Himself to you through your personal prayer. Bakit kailangan laging iutos sa iba? Gusto mong maintindihan ng Bible, attend ka lang ng Bible study para kung ano yung theology nung nagtuturo, yun na yung lululunin mo. Kailangan mag-aral ka rin. Kailangan saliksikin mo mag-isa. Hindi mo kailangan mag-Bible school para maintindihan ang mga isinulat sa Bible, kasi yung nagsulat nga ng Bible, hindi nag-Bible school. Kaya lang sobrang pinataas ng mga Bible schools at ng mga simbahan yung Diyos para walang makaabot kundi sila. At kailangan mo sila para abutin nila ang Diyos para sa iyo. Religion has placed itself in the center of the economy of spirituality, to the point that people think they can no longer reach God without the religious people, the religious system, and the religious activities. Si Noah, nagtumpok ng konting bato, nag-offer, yun ang kanyang ginawa sa Diyos. He did not need a priest. Yung mga tao nung araw, si Abraham, umakyat ng bundok, dinala niya ang kanyang offering. Hindi niya kailangan na mayroong mamagitan doon, hindi niya kailangan may mga choir, hindi niya kailangan na may mga usherette. Well, we need it now to have order. But do not forget
these are non-essentials. Because God is with you. God is in you. Pwede kang sumamba mag-isa. So sabihin pa, bakit pa po nagpupunta sa church? Kasi may mga special gifts na ibinigay sa ibang kapatiran na mamiminister sa iyo, magagamit mo, matututunan mo, maririnig mo. At meron ka ring gift na magagamit ng iba, so that together we become a family. But do not be deceived into thinking that you cannot worship God by yourself. At yan ang nawala na kailangan nating ibalik, mga kapatid. Personal worship. When was the last time that you were alone in your house or room or forest or anywhere na sumasayaw ka sa Panginoon kung gusto mong sayawan? Na tumutugtog ka sa Panginoon, na umaawit ka sa Panginoon? Sapat na ba na may mga instrumentalist, specialist musicians na sila ang tumutugtog para sa iyo? Ikaw, kailan ka huling tumugtog sa Diyos? Kailangan mo ba yung kaloob na sasayaw-sayaw para sa iyo? Ba't di ka sumayaw din dyan where you are? Or sumayaw ka anywhere if you think that you could worship God through dancing? Kailangan lang baging specialist ang gagawa niyan? Kailangan ba na laging yung mga Bible study leader ang magpupuyat para mag-aral ng Biblia at ituro sa iyo sa Sunday school? Ba't di mo saligsigin mag-isa? Then, dagdagan mo sa pag-attend ng mga ganon para hindi ka lang pupunta doon para makinig. Meron ka rin maiko-contribute dahil nag-aaral ka rin. Everyone has the right and the duty to study the Word of God. Do not leave it to specialists. At yan ang kailangang ibalik natin, mga kapatid. Gusto nyo makilala ang Diyos? Magsumikap kayong kilalanin ang Diyos. In your own time, in your own place, in your own way. Because God is in you. Hindi ka God, but God is in you. Be still and know me, the God in you, sabi niya. Be still and know yourself, the image of God. Know yourself and see God's wonderful work in you. Know yourself and see God's wonderful image in you and in others. Psalm 139, 13 to 16. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. What is the inevitable conclusion? God created each one of us. God caused us to be created the way we were created. If you like to be scientific, even your genetic composition was made by God. Sa dinami-rami ng iyong lola at lolo on both on your father and mother's side, sa iba't ibang mga ugali, asal, talento ng kutakot-takot na mga ninuno mo sa iyong genetic pool, it is the Lord who decided na ang ilong mo manggagaling sa lola ng tatay mo, na ang kilay mo manggagaling sa ganong ninuno, na ang ganitong ugali mo, ang ganong pagtugtog mo galing kung kani-kanino, kasi ang dami mong pwedeng pagkunan. Kaya kahit magkakapatid, magkakaiba ng ugali, magkakaiba ng talento, dahil pareho nga ang tatay at nanay nila, pero sa genes, sa dugo na dala ng tatay at nanay nila, nananalaytay ang napakaraming mga dugo ng napakaraming iba't ibang mga ninuno. And you are not an accident. Nobody is an accident. Everybody is wonderfully made. Kailan kaya natin maintindihan yon? Kailan mo maintindihan, kapatid, that you are wonderfully made at hindi lang yan pang-uto? Kasi if you were a mistake, sino nagkamali? Di ang Diyos? At kailan natin maintindihan na hindi lang tayo ang wonderfully made, kundi pati yung kapwa natin? Pati yung kapwang hindi natin kamukha, pati yung kapwang ayaw natin, Diyos pa rin ang gumawa sa Kanya. Kailan lalawak yung pag-ibig natin beyond the self? But to embrace and love God who is in everybody.
Kaya mag-ingat-ingat din tayo kuminsan, kasi pag sobrang relihiyoso ang tao, wala siyang ginawa kundi maghampas sa sarili, wala siyang ginawa kundi self-flagellation, self-bashing. Lagi na lang niya sinasabing, wala akong kwenta, wala akong kahalahalaga, ako'y marumi, ako'y makasalanan. Well, it is true. It is not the complete, and it's not the biggest truth about you. The biggest truth about you is that you are the temple of the Holy Spirit, that God's image is in you, that God is in you. Kung natalsik-talsikan ka man ng putik ng mga dumadaang sasakyan habang naglalakad ka, hindi ka putik, natalsikan ka lang. Kung nadapa ka man at nasugatan, hindi ka galos o sugat, nasugatan ka lang. At kung nagkamali ka man, hindi ka pagkakamali, nagkamali ka lang. Habang hindi natin dapat na sobrang purihin ang sarili at pawalang sala ang sarili, hindi rin natin dapat sobrang i-condemn ng ating mga sarili. Kasi binabaliwala natin yung pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung Diyos ko, ako po'y walang karapatan, wala po akong karapat-dapat dito. Hindi yung totoo, may karapatan ka kasi anak ka ng Diyos. Kung minsan sobra tayong dramatic sa ating pagpapababa sa sarili, hindi mo malaman kung inuuto natin ng Diyos para lang ma-manipulate natin siya, maibigay yung gusto natin na sobrang pagpapakumbaba tulad ng ginagawa ng mga may kailangan sa kanilang mga amo. Habang hindi tayo dapat magyabang, pero huwag nating lilimutin, we were made in God's image, so we treat ourselves with dignity also. Kahit tayo nagkakamali. Kahit tayo nasusugatan. Kahit tayo nagkakasakit, hindi tayo yung sakit, hindi tayo yung mikrobyo, nagkakasakit lang tayo. At meron tayong manggagamot. At ganun din dapat ang pananaw natin sa ating kapwa. Yung kapwa mo, hindi siya kasalanan, siya ay nagkakasala lang. Hindi siya marumi, narurumihan lang. Hindi siya salot. Kuminsan lang talaga, para siyang sinasalakay ng mga salot. Kailan natin mauunawa na ang Diyos ay nasa ating lahat? Na pag kinaitan mo, pinagkaitan mo ang iyong kapwa, pag siya ay nilinlang mo, pag pinagsamantalahan mo siya, pag kinawawa mo siya, ay ginagawa mo yan sa Diyos. Pag tinatalikuran mo ang iyong asawa at ang sumpa mong katapatan sa kanya, ay pinagtataksilan mo ang Diyos. Pag pinapabayaan mo ang mga tungkulin mo sa iyong mga anak, ay pinapabayaan mo ang Diyos na nandun sa mga anak mo na yon. Tuloy, nasisira ka nilang pagkatao, nagkakaroon ng negative na ugali, nawawasak ang kanilang mga behavior, damaged, napagkakamalang tuloy natin silang salot, pero sila'y biktima pala. Be careful with how you treat other people, because God is in them also. And you cannot find this image of God uniquely given to you and to people if you would insist on imposing molds and uniformity and sameness on everyone. We've got to appreciate our differentness because God made us so. Sabi nga nung Psalm, you have ordained for me all the days of my life. Hindi naman ibig sabihin na itinalaga na ng Diyos kung sino ang mapapangasawa mo, kung anong kakainin mo sa araw na to, pero dahil sa genetic composition na ginawa niya sa iyo, para na rin niyang binigyan ka ng landas na tatahakin. Kasi kung ang talaga ibinigay niya sa iyong gift, music, hindi ka siguro magiging engineer. Pwedeng hindi ka maging tunay na musician, pero nagme-music ka pa rin whenever you can. Kasi yun ikaw yun ang takda, yun ang kapalaran. Kaya huwag din nating kontrahin yung nakatakda sa kapwa. Kung saan siya nakahilig, doon bumuwal. Yun talaga ang gusto niya na propesyon, yun ang gusto niyang buhay. Di yun siya, ginilikha siyang ganun, kaya niya gusto. Tinuruan mo ba siyang magustuhan niya yon? Hindi. Likas. Nakatakda. Tingnan natin yun. Huwag natin gawing misyon na baguhin ang lahat ng tao. Ang gawin nating misyon, madiskubre kung ano ang ibinigay sa kanya ng Diyos at tulungan natin siyang yumabong, mamulaklak. Huwag din nating pigilin ang ating sarili lagi na akala natin yan ay kinatutuhan ng Diyos dahil binigyan tayo ng Diyos sa mga likas na hiling, likas na galing, likas na talento.
At ang paglinang, ang pagdevelop sa mga yon is a great act of worship because you are doing God's will for you. So know God. But how can an infinite God be known by finite men? Know what was given to you. You were made in God's image. You are a revelation of God. Know what is revealed through you. Sa mga ibigay sa iyong kakayanan, God interacts in human history. Yung mga binigyan niya ng runong na umimbento ng mga cellphone, umimbento ng plancha, umimbento ng telepono, galing sa Diyos lahat yung katalinuhan na yon. So kasali siya sa ating pang-araw-araw na buhay. At pag sinikil mo yung likas na runong mo, hindi mo maiko-contribute sa sangkatauhan yung ginawa ng Diyos na naka-assign sa iyo para likhain mo. Know God in human terms. Akala ng iba kailangan mo pang magpakadalo-dalubasa sa theology para makilala ang Diyos. Wala naman nag-theology nung araw, yung sumulat mismo ng Bible. Kilalanin mo ang Diyos in your language, in your context, in your experience. Hindi lang sa mga seminaryo nagpapakilala ang Diyos. Hindi lang sa mga pulpito nagpapakilala ang Diyos sa iyo. Sa araw-araw na buhay mo, kasama mo siya. So makinig ka. Maging sensitive. Know God in your terms. Because God will not reveal to you what is beyond you. Hindi naman ipapaabot sa iyo ng Diyos yung hindi mo abot eh. So saan mo makikilala at paano mo makikilala ang Diyos? Doon sa abot mo. Hindi mo kailangang magsikap na abutin yung hindi mo abot. Kasi abot ka ng Diyos. At kung nasa ang level ka, nandun ang level niya. No need to search far. Hindi kailangan mag-pilgrimage sa mga holy places. Walang ganon. May mga places lang na pinanggarihan ng mga historical events associated with religion. Pero walang holy land. Because you are the temple of the Holy Spirit, therefore you are holy land. You were created by God in God's image. Kaya hindi natin binabastos ang sarili because we are holy land. Huwag tayo magpadala sa mga marketing ng kung ano-ano mga religious activities para magbenta ng mga biyahe, mga pilgrimage at kung ano-ano. God is in you. To accept God is to accept God's image in yourself and in others. So what is a foundational gift to yourself and others and to spirituality? To know and accept yourself and others. Kilala niyo na ba talaga ang sarili niyo, mga kapatid? O malapit na lang tayong gumraduate sa buhay na ito ay panay pa ang self-rejection, self-denial, na parang pagkakamali kayo ng Diyos. You are created wonderfully by God. See the wonder, enjoy it, and thank God for it. And contribute to our lives, to contribute to humanity, to society, by being yourself, because you are unique. Search for God. Bigyan nyo ang sarili nyo panangpuang na makilala pa ang Diyos sa loob ng sarili nyo mga ginagawa, sariling karunungan, sariling konteksto. Hindi nyo kailangan lumabas doon dahil nandun ang Diyos. Aming Ama, ipaunawa mo na sa amin ang mga matalinghagang bagay na ito. Mga bagay na hindi laging kayang ipaliwanag, pero Lord, let our faith... Misguided religion oppresses. Kasi kung meron kang kasalanan, hindi mo maipakita sa mga kapatiran, hindi mo masabi, kasi huhusgahan ka. Liliit ang pagtingin sa'yo. Baka tanggalan ka ng ministry kung may kulang. Kaya ang mga pamilya, lalo buong family, umattend ng church. Pag merong anak na naging addict, pag may anak na naging unwed mother, pag may anak na nagkaroon ng maraming problema, hindi nila masabi sa church. Nahihiya sila. Sasabihin, ano na lang sasabihin sa atin sa church? Deacon pa naman ang tatay mo. Ako pa naman, nasa kuwari. In other words, naging burden na lagi kang may patunayan, naging burden na lagi ka dapat na perfect, at pagka less than perfect ka, napipilitan ka magkunwari. Nakakapagod.
Hindi yon ang espiritualidad na gusto ni Jesus. Sabi niya, you relax lang kayo. Paano mga kapatid makaka-relax? Makaka-relax ka lang kung perfect ka kasi wala kang itatago. O kaya makaka-relax ka lang kung kayo mismo ay nagpapatawaran, kayo mismo ay tumatanggap sa isa't isa, hindi naghuhusgahan, hindi nagsusumbatan, hindi nagsusumbungan, doon ka lang marirelax. Kaya ba natin maging perfect? Hindi. Alam yun ni Jesus. Kaya ang ginawa niya, niluwagan niya. Dahil gano'n naman talaga ang original intention ng Diyos para sa mga tao. Kaya noong ang mga religious leaders ay pinagsasabihin ni Jesus, sabi niya sa Luke 11:46, "You experts in the law, woe to you, because you load people down with burdens they can hardly carry, and you yourselves will not lift one finger to help them." Sabi niya, may kakahinatan kayo, may pupuntahan kayo, lagot kayo, mga experts of the law. Ang ginagawa nyo, pinapahirapan nyo mga tao, ang dami nyong ipinapataw na utos, ang daming requirement, ang daming regulasyones, na hindi nila makaya. Tapos di nyo naman tinutulungan kayanin yun. In fact, kayo nga, hindi nyo kinakaya yun sabi ni Jesus. Kaya kung bibilangin ninyo ang lahat ng comment ni Lord na nangre-rebuke, napakarami na ni-rebuke niya mga religious leaders na nagpapahirap sa tao. Yun ang woman caught in adultery was not even rebuked as sharply as the religious leaders were rebuked. Kasi ang ayaw na ayaw ni Jesus ay yung relihiyon na pabigat sa buhay. Na siyang nagiging puntahan ng maraming tao, nagiging relihiyoso noon, maski ngayon. Nakakatanggap nga ako ng mga tanong sa Facebook. Sabi, Pastor, yung buong pamilya po namin nagsaserve sa church. Minsan po, umabsent kami kasi anniversary ng mga lola namin sa probinsya. Di buong pamilya kami umuwi. Napagalitan kami. Pagkatapos, minsan naman, may namatay na kamag-anak namin. Di sabay-sabay din kaming absent. Napagalitan kami. Nung nakakatatlo na po kami, gusto na kaming itiwalag. Anong gagawin mo kung may kailangan na family event? Hindi ba pwedeng umabsent? So, kasi po, kami, mga lingkod kami. Yun nga, lingkod ka nga, kaya lalo ka naman dapat may privilege, so pwede ka namang mapahinga. Lalo't kailangan. Huwag lang naman ang dami mo ng absent na walang kalatoy-latoy ang dahilan. Pero ano ba yung may ikakasal kayong pinsan, maa-attend kayo, masama ba yun? Minamasama ng Diyos, nahirapan yung mga tao. Na dati, maluwag ang buhay nila, ngayon pati haba ng buhok nila, kukulayan yung buhok nila ay nire-regulate. Pati, hindi ka pwedeng mag-boyfriend hanggang nasa ganito kang edad. Hindi ka pwedeng mag-ganito. Dumami yung bawal. Kahit nung panahon nga ni Jesus na ang dami ng bawal, wala yung mga bawal na yun nadagdagan. Hindi ka pwedeng mag-play ng secular music. Hindi ka pwedeng mag-ganito. Sino may sabi na may secular at may sacred music? What makes music sacred is its content, the words. So kahit hindi yan kinakanta sa church, kahit kinakanta sa radyo, sa TV, kung magaganda yung words at hindi laging kailangan tukol sa Diyos, kung halimbawa pinupuri mo ang napakagandang sampagita, abay napakagandang song of worship yon kung kinikilala mo na ang sampagita ay likha ng Diyos at ang kagandahan belongs to God because God is beauty. Hindi naman kailangan laging yung pangsimbahan ng kanta. Pero dumami ang regulasyon. Humihirap ang buhay. So people go underground. Nagiging kunwari lang naman hindi naman nagiging perfect. Nagbabalat kayo lang. Kasi nga, mahuhusgahan. Yun ang ayaw ni Jesus. Sa Matthew 23:13-14, another rebuke niya sa mga religious leaders. Sabi niya, "You Pharisees and teachers of the law of Moses are in for trouble. You're nothing but show-offs. You lock people out of the kingdom of heaven. You won't go in yourselves and you keep others from going in." Can you imagine these harsh words? Hindi binitawan ni Lord sa prostitute, sa tax collector. No, sa religious leaders. Sabi, may nakalaan sa inyo na tapat na parusa sa inyong mga pagmamalabis. Puro lang kayo pasikat. Ganun. Hindi nyo pinapayagan ng taong makarating sa langit. Kayo man, hindi rin naman kayo pumapasok. At ang langit na ito, hindi lang laging yung langit na kaligtasan ng kaluluwa pag namatay ka. Kasi ang langit din ay dito sa lupa. Yung tahimik ka, payapa ang iyong loob, hindi ka naliligalig, hindi ka nagkukunwari, hindi ka stress, langit din yun.
Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So it is possible to have a slice of heaven on earth. And heaven is peace. Heaven is love. Heaven is contentment. Sabi niya, alam nyo, hindi makakaranas ng heaven o peace o katahimikan ng mga sumusunod sa inyo sa dami ng pinagbabawal nyo na kahit sila supermen or superwomen, imposible nilang masunod lahat. Needless religious regulations make it hard for people to enjoy God's heaven, which could mean rest or peace while on earth. Yung heaven naman kasi hindi lang sa kabila ng mga ulap. Kaya nga, mapasa amin ang kaharian mo. Masunod ang loob mo dito sa lupa, gaya din ng sa langit. So, ibig sabihin, dapat talaga nakakarating yung langit sa lupa. At sabi ni Jesus, kung sa inyo lang susunod ang mga tao, hindi nila mararanasan ng langit. Kasi lagi nyo pinapagilty, lagi nyo pinapagalitan, lagi nyo pinipilit magtago at magkunwari ang mga tao. Be free from needless religious regulations, control, and burdens. That is what Jesus' will is for you. Hindi tayo gusto ni Lord na ipahamak, ipatali, ipakulong. Sabi niya, I came that you might have life and have it abundantly. So Jesus reduced the law into one, and that is love. Sabi sa kanya, alin po ang pinaka mataas na uri ng kautusan? Sabi niya, love God and love others as you love yourself. So, ano na lang ang bawal kung love na lang ang law? E di yung hindi loving at hindi kind, yun ang bawal. So, hindi bawal magkulay ng buhok. Ngayon, kung yung buhok mo nakatusok sa mata ng katabi mo na sobrang nakatirik, bawal yun kasi hindi na yung loving eh. Diba? Kung ninanakaw mo yung pangkulay ng buhok mo, hindi na yung loving. Pero yung kulay lang itself, anong moralidad ng kulay ng buhok? Ano ang moralidad ng gupit ng buhok, ng haba ng buhok? Pharisaic issue yan. Hindi yan issue ni Jesus. Ano ang bawal na isuot? Eh kung ang tao ay sobrang naaakit na sa'yo, hindi na makapag-concentrate dahil nakabulwak na ang lahat ng dapat mo sana'y ikinikip-kip at tinatago, eh di, bawal yun kasi hindi loving. Because you cause people, to be defocused on what is good and to be obsessed with you. Eh, hindi mo naman sila mamahalin kung pansinin ka nila. So, masama, nakakasama. Pag pinansin mo sila, kanila, hindi mo naman susuklian ng pansin. So, tinakaw mo lang sila, nagiging unkind. So, yun ang mga bawal. Yung hindi loving. Kasi isa na lang natin ang law, sabi ni Lord, love. Sabi niya, by this, people will know that you are my disciples. Hindi by your hairstyle. Hindi by the length of your hemline. Hindi by the version of Bible you read. Sabi niya, if you love one another, people will know that you believe in me. That you are my disciples. And because you are loving, you'll be ethical. Your ways will be considerate. You will be very, very accommodating to people. Yun ang kaisa-isang iniwan ni Jesus na command. Bakit pinaparami ng mga Kristiyano? Bakit pinapadami pa ang pagpapahirap? At sinasabi ni Paul, love is patient and kind. Eh kung impatient ka dahil sa ang dami mong pinapagawa, pinagbabawal, hindi ka na kind nun, hindi ka na loving. Lalo mo na be-break yung law ni Jesus. Now, freedom from the law means freedom from sin. Bakit ba dumating si Jesus? At bakit siya sinundan ni Pablo? Ang mga tao sobra ng taling-tali sa mga religious laws ng mga religious systems. And Jesus came to set them free because that's at the will of the Father for people. That's why the religious system was the one that killed Jesus. Kasi nawalan sila ng halaga, nababawasan ang importansya nila, at nababawasan ang kontrol nila sa mga tao, they had Jesus killed. Hindi naman yung mga makasalanan nang humingi na si Jesus ay patayin eh. Yung mga relihiyoso ang humingi nun. Kasi ayaw nila ng pagpapalaya ni Jesus dahil gusto nila, hawak nila sa leeg ang mga tao. So, bakit free from sin ang mga tao na nananalig kay Jesus? Sabi ni Paul, Romans 2:12, all who sin under the law will be judged by the law.
Suriin nyo to, ha? Who are the people who are under the law? The Jewish people were under the law. The Gentiles were not. Never in the history of the Jews did they convert Gentiles. Hindi sila mahilig mag-convert. Sa kanila, yung pananalig nila, kanila lang. Sa tingin nila, sila lang ang kausap ng Diyos tungkol sa law. Therefore, ang usapan tungkol sa law, ang covenant tungkol sa law, was about the Israelites. It concerned them. Ang tanong, hindi ka Israelite, hindi ka Jew, Gentile ka, you are not under the law. Bakit ka magpipilit sumali sa usapan na yun mismo mga kausap na Jew, hindi makatupad? Hindi nga nila magawa lahat. Ikaw na hindi kasali, sasali. Kaya kinlarify yun ni Paul. Sabi niya, you are not under the law. First of all, you are not Jews. Kausap ba kayo sa Mount Sinai? Kausap ba ang mga ninuno nyo? Hindi kayo kasali sa usapan na yan. Sila ang nung araw ay pinagbawalan, huwag kakain ito, huwag kakain ito. Ba't naman ikaw na hindi kasali? Sasali ka pa ngayon, ayaw mo na rin kainin yon. Hindi ka naman nga kasali sa usapan na yan. Ang point is, the law was given as a covenant with the Jewish people who were freed from slavery in Egypt. Ang tanong, kasali ka ba o ang mga ninuno mo sa nag-Exodus? Bakit ka sasali sa contract na yon? Ang hirap-hirap sundin. Kaya si Jesus mismo, pinalaya na niya yung mga Jews, yung mga Hudyo, sa mga usapan na yon, sa mga regulasyones na yun, ng pagkain, ng Sabat, at kung ano-ano. Kaya, binrate na nga ni Jesus kung tutuusin yung law of the Sabbath, yung mga law ng cleansing law, yung mga purification law, para ipakita niya na tapos na ang usapan na yan. Meron ng bagong usapan, meron ng New Covenant, meron ng New Testament. Gusto na ng Ama sa langit ay lumuwag ang inyong mga buhay, makalaya kayo sa effect ng law. Ngayon, yung mga Gentiles, na kahit kailan hindi naging under the law, lalo namang hindi nakasali sa usapan na yon. Pero, yung mga Jewish Christians, akala nila, pag naging Christian sila, Jew pa rin sila. So may mga conservative Jews who maintained that Christians or Jews who had become Christians must still be under the law. Kaya nung may mabalitaan nila na may mga Gentiles na naging Christian, in-insist nila, o kayo mga Gentile, hindi kayo under the law, hindi kayo mga circumcised. Ngayong nagiging Christian kayo, dapat maging Jew muna kayo, kailangan pa circumcised kayo. Kaya nagalit si Paul. Sabi niya, the Gentiles will have a circumcision of the heart. It's a spiritual circumcision, not a physical one. Kayo nga, hirap na sa mga inuto sa mga ninuno natin. Pati ba sila na iba ang ninuno, idadamay nyo pa sa usapan na yan? Kaya nagkaroon ng maraming issue noon. Kasi ayaw ng mga Jewish Christians na yung mga Gentile ay kumain ng mga bawal sa mga Jew. Kaya nga, si Paul, sabi niya sa Romans 6:14, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Sabi niya, hindi na kayo alipin ng kasalanan. Not because you are sinless. Not because you are perfect. But because the law has no power on you. Hindi kayo Jew. At number 2, kahit Jew kayo, nanali kayo kay Jesus, napalaya na kayo sa hold ng law, sabi niya, you are not under the law. Therefore, you are not guilty. No longer under the law, therefore, not in sin. Remember, the believer in Jesus is sinless, not because the believer is holy, but because the law that makes you sinful when you break it does not have a hold on you. At yun talagang nilinaw na masyado ni Pablo. You are not under the law but under grace. Kaya ang mga evangelical Christians, we say, we are saved through faith in Christ by grace of the Father. Bigay lang, regalo lang. Itinuturing akong walang kasalanan, hindi dahil wala akong kasalanan, kasi hindi naman ipinapatupad at pinapairal sa buhay ko yung law that was in effect in the lives of the Jews. Kaya nga, buti ka hindi ka Jew, hindi ka kasali sa usapan. Ba't ka ngayon kusang sasali pa doon? Dahil yung mga Jew mismo, pinalaya na ng Panginoong Jesus.
So believers are free not because of 100% submission to religious law, but because of the punishing effect of the law has been voided by grace. Parang ganito, no parking, nakalagay, nagpark ka, may huhuli ngayon sa'yo, uy, bawal niya mag-park, hulihin kita. Pero sabi mo, exempted ako sa law na yan. Yun, voided. Because the law was voided for you. Kaya ngayon naman mga Christian, not knowing that and not knowing the history of the Jewish people and that the history of the covenant was with the Jewish people, not with the Gentiles. Gentiles na nga sila, pinapagod pa nila ang sarili nila na maging Jewish. Kaya ngayon may mga uso-uso pa na kinokopya nila yung mga patilya ng mga Jew, yung mga suot, yung mga tradisyon sa mga Jews, yung mga piyesta nila, and even Jewish terms. Ayaw na nilang gamitin yung Greek, even English terms of names in the Bible, kailangan Jewish pa. Well, there's nothing wrong with using the names. Kaya lang, something becomes wrong when you say it's the only name that works and they should be called only by that name. Dahil nagkakaroon ka ng bagong amo. Una, kailangan ka maging Jewish. Second, nagiging second class tao ka kasi magiging first class yung mga Jew eh. Kaya nagkakaroon ng political dimension yon pagka sumali ka sa ganung mga usapin. Many churches emphasize freedom from the law, yes, but only in matter of salvation. Sasabihin nila, salvation is free. You are free from the law. Pero oras na na-save ka na, sinabi mong believer ka na, tatampakan ka na naman nila ng mga bagong laws. So yung pala, sandali ka lang free from the law. But the moment that you accept Jesus and you have become a member of the church, ang dami na namang laws. E di parang deceptive yun. Nasaan yung freedom in the Lord? Nasaan yung gaan? Remember, freedom is not license to do anything you like. Because merong law na love. So ang standard mo na lang, is this loving? Will what I do be loving? Pag pagbabawalan ko ba ang pamilya na ito na umabsent, na may event sila sa probinsya, loving ba yun? O gusto ko lang silang laging gamitin sa church, kaya mamatay ang lola nila, ikasalang pinsan nila, o may event, basta nandito sila dapat naglilingkod, di ginawa mo lang silang instruments. Di mo sila minamahal. Chinichimay mo lang yung mga tao. Which is really happening in many churches. Ang tingin lang sa'yo, alila. Pag hindi ka na pinakinabangan, pag absent ka na, masama ka na. Wala kang kaluwag-luwag. Natali ka. Galatians 5:1, kaya nanggagalaiti si Paul, sabi niya, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Sabi, dati tayo mga slaves ng law, pinalaya na tayo ni Jesus, panindigan nyo yan. Huwag kayong pumayag na may bumawi, magnakaw sa inyo ng kalayaan kay Jesus. Kalayaang magmahal. Kasi hindi nga sila malayang magmahal eh, utos. Pag meron dyan makasalanan, itiwalag nyo, batuhin nyo hanggang mamatay. Hindi ka malayang magmahal. Pag sinabi mong kawawa naman siya, anong kawawa? Utos, batuhin yan. So, ayaw mo matindi, babato ka. Hindi ka malayang magmahal. Pinalaya ni Jesus sa mga tao para maging mapagmahal, maibigin, matulungin. Believers are free in Jesus from needless religious regulation and control. Dapat kayo ngayon sa'yo, self-control, which is one of the gifts of the Holy Spirit. Self-control, hindi control of others, control by others. Ang tunay na nasa Panginoon, pinamumugaran siya, tinatahanan siya ng Espiritu ng Diyos, siya ang kumokontrol sa sarili niya. Hindi kailangang bantayan, usisain, husgahan. Dahil nananagot ka sa Diyos diretso. Hindi ka naman nananagot sa mga tao sa iyong kabanalan o kasalanan. Bakit sila ba ang namatay para sa iyo sa krus? Kaya mahalagang maunawa yun ng mga tao dahil nandito na nga at namatay ang Panginoon para tayo palayain, pero maraming pumapayag pa na hindi sila maging malaya dahil akala nila yun ang tama. Kaya si Paul nagagalit doon sa mga Judaizers, yung mga conservative Jewish Christians na ipinipilit nila sa mga Galatians, sa mga tao sa Galatia, na maging Hudyo kayo kung gusto niyo maging Kristiyano. So niya, hindi na kailangan. Pinalaya na tayo. So importante yan, that if you're a Christian, if you're in the Lord, be free. Remember, not to be abusive, not to be licentious, but be free. Malaya ka. Lagi ang mga tao itatanong, pwede ko po bang isuot ang ganitong kulay sa church? You're free. Pero sana huwag naman kayong masilaw at mabulag dahil nung makita ka namin ay sobrang kang maliwanag.
nadapa na tuloy kami dahil nasilaw na kami. So hindi na loving yun, di ba? Pwede po ba akong ganito? Pwede bang mag-birthday? Pwede bang maglagay ng Christmas tree? Pwede bang magpasko? Ang daming pwede ba? Ang daming hindi pwede, ang daming bawal pagka tinuos mo yung mga tao. Pero the Christian is free to do anything that Jesus does not prohibit. So ang itatanong mo lang, ipinagbawal ba ni Jesus yan? Hindi, pero pinagbawal ang mga Pharisees. Hindi nga ba kaya nga sila napagalitan? Hindi nga ba kaya sila laging itinutuwid? Kasi ang dami nila binabawal na hindi naman yun ang gusto ng Diyos. Sinasakal yung mga tao. Kaya mga kapatid, if you're in the Lord, act free. Huwag tanong ng tanong, pwede po bang mag-birthday party? Pwede po bang magpatugtog? Magpatugtog ka. Kaya lang, pag-aralan mo dahil responsible ka sa sarili mo. Loving ka ba kung ang pangit-pangit, ang mali-mali ng mga words ng kantang pinapatugtog mo, tapos may kumanta, may naniwala doon, sinunod yun. Loving ba yun? Kaya actually, napakaganda nung law na love. Kasi mag-iisip ka. Hindi lamang letter of the law na nasunod mo, hindi ka nagpatugtog, so akala mo loving ka na. Pero iba pag sinabing love mas magiging maganda yung effect. And you don't only act free, set other people free. And let other people be free. Merong isang conservative na taga-church. Sabi niya doon sa isang babaeng nakasalubong niya, ganyan ba? Ganyan ba damit ng Kristiyano? Sabi niya talaga, kinokontrol niya yung isusuot ng kapwa. Alam niyo, sabi ni babaeng kinokontrol, sabi niya, ate, buong buhay, pobreng-pobre ako. Kamakailan lang ko nagkapera-pera na nabili ko yung gusto ko, tapos gusto mo, hubarin ko pa. E dito mahimik ngayon si bully ate. Ano nga bang pakialam mo sa suot ng kapwa mo? Dahil mas malaki ang Bible mo, dahil mas matagal ka na sa church, marami kang verses, papakialan mo isusuot niya? Hayaan mo siya managot sa Diyos. Kung mali yun o tama yun. Marami kasi Kristiyano, parang pulis. Sin yung ginagawa mo. Ganito, ganyan-ganyan. Yun ang mga na-criticize ni Lord. Now, hindi masama to rebuke in love, ha? Pero tiyakin mo na may love. Hindi lang dahil ang kala mo, ang dumi niya, ang linis mo, i-rebuke mo. Tanungin mo ng sarili mo, mahal ko ba talaga siya? May malasakit ba talaga ako? Ito bang pamumuna ko ay out of malasakit o dahil lang self-righteous ako? Kailangan malinaw yun. Ngayon, kung nagmamahal ka, pwede kang mamuna, but earn your right to be heard first. So bago mo punahin yung isang tao, tanungin mo muna sarili mo, may nagawa na ba ako mabuti para sa kanya? Natulungan ko na ba siya? Napaglilingkuran ko ba siya? Hindi yung wala ka namang ginagawa, tapos papasok ka sa buhay niya para mo siya diktahan dahil ang iniisip mo, mas banal ka kesa sa kanya. Yun yung ayaw na ayaw ng Panginoon. Huwag tayong manakal ng kapwa dahil si Lord hindi rin tayo sinasakal. Jesus teaches rest. Magtataka kayo, yung mga tinatawag ng mga makasalanan nung panahon ni Jesus at is sa Kanya. Nung pumunta siya sa Jericho, doon siya kumain sa bahay ni Zacchaeus, isang chief tax collector. Nagulat ang lahat na insulto. Ba't siya doon kumain? Hindi sa bahay ng mga priests. For instance, punta siya sa bahay ni Mary at Martha, mga babaeng pinagbabawalang makibarkada sa mga kalalakihan, pero laging nandun ang Panginoon, kaibigan niyang matalik ang magkakapatid na ito, pati na yung kapatid nilang lalaki na si Lazarus. Yung babaeng nahuli sa akto ng adultery, dapat babatuhin hanggang mamatay, pero ipinabato ba ni Jesus? No. Sabi niya sa babae, sin no more. Hindi niya pinagalitan, hindi niya idinesa, niya, tigilan mo na yan. Dahil na-protect na niya yung babae na yon sa pagkakabato, may right na siyang sabihin, sin no more. Para hindi na kailangang mangulit na naman sa buhay mo yan. Yung babaeng inaisip ng marami ay dating prostitute, pumasok sa isang bahay na nandun si Jesus, nagbasag ng pabango, binuhos kay Jesus, nagminister siya. Malaya siya na gawin yung gusto niyang gawin. At sabi ng mga lalaki doon nakaupo, kung talagang prophet tong Jesus na ito, dapat alam niyang masamang babae ito. Hindi niya papayagang mahipo kahit paan niya, pero pinayagan niya. Yung babae at is kay Jesus. Ang tanong, kung ikay relihiyosa, at is ba sa iyo mga kaibigan mo? At is ba sa iyo mga kamag-anak mo? At is ba sa iyo mga office mates mo? O pasong-paso sa iyo? Kasi wala kang ginawa kundi mamuna. Wala kang ginawa kundi mang-correct, mang-review. Hindi ganun si Jesus. Kaya malalaman mo, am I Jesus-like? Or am I like the Pharisees? Pag pumasok ko sa isang lugar,
will people stop what they do because I will judge them? Or will they just go on because they are relaxed? Ang layo ng mga Kristiyano kay Kristo. Kaya si Mahatma Gandhi, sabi niya noon, I have no trouble with Christ. My trouble is with Christians. Kasi para talagang hindi nare-reflect ng mga Kristiyano si Jesus. Ang nare-reflect nila yung mga Pharisees and priests of old Israel. Now, Jesus teaches rest. So do not follow religions that exhaust you. Hindi si Jesus ang nangunguna doon. Do not impose regulations that make people fail. Bakit sobrang mong tataasan ng standard para magbagsakan ng lahat? Help people succeed. At lalong-lalo kung hindi ka na nga Jew, huwag ka nang makisangkot sa mga usaping Jewish. Pinalaya na nga sila, ikaw na hindi kailangan yung pagpapalaya na yon, sasali pa. Pag nagbabasa kayo mga kapatid ng mga verses, Old and New Testament, ang laging salaan si Jesus. Yung salaan, alam nyo, di ba, pag may ibinuhos ka doon, dapat lalampas yung mga lalampas, yung maiiwan, puwera. Ganun din, salain nyo kay Jesus ang mga utos, ang mga katuruan. Pasado ba to kay Jesus? Gusto ba nito Jesus? Kasi kung hindi papasa kay Jesus, kasali na yun sa mga nabura. Loving ba to? Talaga bang hindi ako pwedeng kumain ng hito? Hindi ba ako pwedeng kumain ng tuna kasi walang kaliskis? Ano bang sinabi ng Panginoon tungkol sa pagkain? Sabi niya, hindi mahalaga kung anong pumapasok sa bibig ng tao. Ang mahalaga kung anong lumalabas sa bibig, mga salita. Diyan ka mahuhusgahan. Hindi sa pumapasok. So, yung mga tungkol sa pagkain na yon, lampas na. Pinawalang bisa na ni Jesus. Ngayon, yung mga iba ang hilig-hilig sa ibang kaistriktuhan ng Leviticus, kaya pagpipilitan nyo ang isa doon, sundin nyo lahat. Huwag kayong gagalaw pag Sabado dahil pinagbabawal yon. Huwag kayong uupo sa mga bus dahil baka may umupo itong babae nagme-menstruate, unclean yung silya na yon. Malalaman mo pa ba yon? So sabi mo, pwede na hindi sundin yon. Yung pala, ba't yung iba pinipilit mo? Kasi may paborito kang idiin, may paborito kang usigin, kaya pag nakita mo sa Leviticus na pwede silang usigin, iuusig mo. Pero yung mga ibang, huwag kang magtatrabaho pag Sabado, yung mga ibang, huwag kang uupo kahit sa inupuan ng babae nagme-menstruate. Hindi mo na sinusunod, kumakain ka rin ng hipo, ng talaba, ng kung ano-anong lobster, na bawal sa Leviticus. Pero yon pwede mo i-break. Pero yung binibreak ng kapatid mo sa Leviticus, bawal. You know what I mean? Napaka-selective ng kabanalan ng maraming Kristiyano. Pinipili lang nila yung paborito nilang usigin na kasalanan at nagpipikit mata sila doon sa mga alam nilang pinagbawawal pa rin pero sila mismo gumagawa. Kaya sabi ni Gamaliel, why are we going to impose these difficult regulations on people and even our own ancestors and even we are not able to follow this? Kaya ang solusyon ni Lord, sige, guilty lahat dahil wala namang makasunod. Ang natitira na lang na law is love. Kailan kaya natin makikita sa Christian churches na nagsasabing sila ay Jesus-based, Jesus followers, na talagang umiiral yung kay Jesus na batas na love? At hindi nagkakaaway-away, nagyagera-gera dahil sa Leviticus, dahil sa ganito, dahil sa kanyan. Kailan mangingibabaw yung utos ni Jesus kaysa doon sa mga opinion ng mga propeta at ng mga ibang mga disciples na tao din naman sila. Hindi sila perfect. Only Jesus is perfect. Kaya dapat ang lahat ng teaching ng buong Bible, sasalain mo pa kay Jesus. Dahil iba ng usapan, this is now the new covenant, this is the New Testament. There is a new arrangement between God and people. Sayang yung privilege na ibinibigay ng Diyos kung hindi natin gagamitin. Jesus teaches freedom from needless religious regulations, control, and burdens. So let others rest and enjoy their full lives. Matthew 7:12, ang sabi ng Panginoong Jesus, treat others as you want them to treat you. This is what the law and the prophets are all about. Ang dami-daming law ng prophets, ang dami-daming law nila Moses, pero sabi ni Lord, ganito na lang yon, love others as you would like to be loved. Treat others as you would like to be treated. Yun na ang law. Doon na lang kayo mag-focus, yun ang inyong ipamuhay, matatahimik kayo, at papayagan yung ibang matahimik din. So sa darating na bagong stage ng ating spiritual life, bagong level ng maturity, be more Christ-like.
Let the love of Jesus prevail in our lives. Salain ang mga teaching na hindi papasa sa love ni Lord at ang ating unahin at tupagin yung pag-ibig na itinuturo ni Jesus. Hindi lang tayo ang marerelax. Lahat ng tao sa paligid natin marerelax at lalo magiging kaakit-akit sa kanila na sumunod kay Jesus. Hindi nila sasabihin yung sinabi ni Gandhi, I have no trouble with Christ, my trouble is with you, Christians. Some Christians are so much on fire with their religiosity that they burn everyone near them. Hindi nyo gustong maging ganon. Maging maalab tayo pero hindi nakakasunog sa iba ang sobrang init ng ating pagkarelihiyoso. At ma-enjoy natin yung kalayaan kay Jesus. Huwag laging guilty. Huwag lagi na lamang na feeling kulang, feeling masama. Kasi lahat yan, charged to the blood of Jesus. Sayang ang sakripisyo ni Jesus kung dadalhin pa natin yung burden of guilt at lalong-lalo yung burden of pretense. But we can be free and we can set others free only if we will love like Jesus unconditionally.